Hi guys, good morning. Kagaling ko lang sa Cartimar na malengke ako. Dapat sa Libertad ako pupunta, kaso ginagawa yung daan dito sa may Liberisa. Kaya no choice, magka-Cartimar ako. Kasi walang dumadaan ng jeep. Yan. So, ayun. Bumili lang ako ng pang sisig kasi, tsaka pang ulam namin. Kasi idadagdag ko doon sa taksihan at ang dami nagre-request. So, ayoko bumili nung ready-made na. Teka, lumibingi ata ako ah. Wait lang. Wait lang. Ayan, okay na. Ayan, ayoko bumili ng ready-made na kasi more on taba naman yun. Kaya sabi ko, ako na lang gagawa. So, kulang pa siya actually. Mascara tsaka tenga pa lang yung nabibili ko. Kapasabay na lang ako kay Nene bukas ng parang batok. Ayan. Ano ba? Magpalengke haul ba tayo? Sorry, parang ano na lang ako nakakapag-vlog. Parang weekend na lang. Kasi hindi na busy. And then, pasukan na bukas! Grabe! Excited na kami. Actually, ready na kami. Ayan. Ewan ko yung mga estudyante namin kung ready na. Ayan. Ito na muna ang bango. Celery. Ayan. Local celery, 90 pesos per kilo. Pero yung dinampot ko is yung ano ba yun? Imported dapat. Diyos ko, yung kilo 250 kakaloka. Sabi ko, doon lang tayo sa local. Ayan. Ang bango, no? Ayan. Simula nang natuto akong kumain ng celery, kinchay, tapos, ano pa yung isa? Para siyang kinchay din, na medyo nababahuan yung iba doon. Ako naman sarap na sarap ako doon. Kaya yung mga nilalagay sa mga Vietnamese food, tsaka Thai food, sarap na sarap ako doon. Ayan. Celery. Kasi gagawa ako ng chicken sandwich spread, tsaka tuna sandwich spread. Kaya kasama din yun sa menu namin sa Tapsihan. Nakakatuwa nga kasi ang dami naming menu. So parang mo nangahanapin yung mga customers. Yan. And then bumili ako ng pechay. Tapos half na dito sabi ko huwag nang i-plastic eh. Kasi may dala akong bayong. Pinapashoot ko na lang ng pinapashoot. Kasi yung iba plastic pa rin. Ayan. Kalahating ano ba to? Cabbage. Yan kasi mag-ano ko for ulam naman namin ngayon. Nila pala. Puchero na may sabaw. Yan. Tapos pikit mata ulit. Bumili ako guys ng isang pirasong pampano. Yan. Pero hindi ko muna tululutuin kasi nga meron namang puchero. So yung gulay lang kakainin ko doon. And then, syempre sa dogs, 2 kilong atay. Yan. And then, naloka ko ba parang namahalan yata ako sa bilihin ngayon dyan sa Cartimar. Or sadyang tumaas yung bilihin kasi bumagyo. Yan. And then, ito nga yung tenga tsaka mukha ng baboy. 2 store yung pinagbitan ko kasi hinahanap ko dapat yung buo, tenga tsaka mukha. Yung unang stall na binilan ko, tenga lang. So, naganap ako, meron pa naman pala sa iba. So, ayan. And then, ano ba Luna? Lulutuin ko pa to. Amoy-amoy ka na naman dyan. Yan. Kalahating ano din. Squash. Para sa dogs naman to. Tapos, ayan. Para kay Dalmasyo. Itong romaine. And then, siling haba para sa sisig. Tapos, kamatis para dun sa aming puchero. Bumili na rin ako ng onion and garlic para sa sisig. And ito yung puchero ko. Laman lang. Tapos, ayan, yung isang tenga. Kukuluan ko na yan. And then, ano ba to? Chicken. Yan, chicken breast para sa tuna, chicken spread. Yan, lahat yun guys gagawin ko lang. Yan, nag-iwan din ako ng nakasalang sa washing, kaya ano na naman tayo, multitasking na naman tayo.
Kain tayo guys. Nauna na si Crazy Daddy, mamaya pa daw. Yan, naghatid si Bunso kanina na itong seafood. Kahapon niya pa request to eh. Kanina lang na naluto. Yan, kasi bagong sahod ata si Bunso. Charot. Thank you Bunso. Tapos gulay lang doon sa sinabawan ko. Kain. Nagutom na ako kanina pa actually. Tinapos ko lang yung yung pang sisig. Yan, titimplahan ko na lang. Tapos, dapat i-deep fry yan. Di ba mas masarap sa sisig pag ihaw. So, inihaw ko sa stove top. Parang may char something lang. Yan. Magpampaad, yun eh. Sarap. Sakit na ng ulo ko. Gutom na. Halos maubos ni Chris yung seafood. Nice wrap on seafood. Kapon pa nun, sabi ni Bunso. Seafood tayo. Oh! Dito. Kaso nakaluto na si Nene ng lunch. Kaya, hindi natuloy. So ngayon, na-push. Ikaw, Maggie, ano ka talaga? Nauna na si Luna eh. Buli ka. Dinadaan mo sa pagkasungit mo. Na ko na. Na-slice ko na. Halos nangala yung ang bango niya in fairness. Kasi inihaw nga. Ang bango. Ayan. Nangala yung dito ko oh. Kasi ang dami nun, ilang kilo yun. Mahigit 3 ata. Ang cute ng gupit ni Chris, oh. Maganda nga eh. Oh, malinis na siya ulit tignan. Para si Bart Simpson. Bato si Luna. Grabe, oh. Sino daw ako? Oh, sino yan? Sino yan? Si Daddy too. Sino yan? Bayan. Pa-baby. Oh. Nandito na, uy. Ayan, nagpagupit siya. Tapos sinutusan ko siyang bumili nito para sa aming tuna sandwich. At gagawang ako ng tuna. May nakita ako sobrang laki. Oh, magkano? 500. Oh, saka na yun. Wala nang pinakamaliit nito, nak? Wala, yun na lang talaga. Magkano to? Ito yung resibo. Sige. Ayan. Bumili pala siya ng Mang Tomas. 18 eh. Ayan, tapos nag-order ako nitong ensaymada. Deserve ko to guys kasi pagod ako. Gusto kong kumain ng matamis. Ayan naman tayo eh. Ayan, para lang naman atang ensaymada to. Ano ba itong isa? Cheese roll. Tapos ito ensaymada. Ayan, para merienda rin nila namin. Akala ko naman cream cheese. Literal na keso pala. Ba't di natulog? Hello? Ano po ma'am? Lalamig po. Saan ka na kuya? Ano po may barangay mo? Ah, sige, wait lang. Itawag ko sa loob. Ay, yung kuya, yung black gate dyan. Sa may barangay. Yung kantong-kantong bahay. Good morning! Happy Monday, guys! Simula na naman ng pagising natin ng aga-maaga. So, unang alarm, 4:30, bumangon ako agad. Kasi kapag nag-snooze pa ako, baka mga alas 6 na naman ako magising. Tapos, maaga din kasi pasok ni Chris. 5:45. So,
Di ba? Kailangan magising na rin siya. And, ayun, ang bilis naman siya bumangon. Maaga din natulog kagabi. Luna! Tapos pinababaan na muna si Groot. Para sabi ko, talaga ito. Uy! Kunting alis lang ni Chris eh. Binuksan mo lang yun, no? Gate. Para sa lingkod. Kasi, pag may sarili na motor, paano yan? Saan ko lalagay yan, mga yan? Ang dami kong bit-bit! Uy! Ito ka pala. Kala ko naiwan mo eh. Daming bit-bit araw-araw. Mula sabi ni Chris, suspended. 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 Hindi yan. First day. Abala kami ng tricycle. Huwag mo si ano Kuya Mark, para nabasan. Ay! Yung ano pala! Sabi ko may kukunin kita unton, di ba? Ayun, susi. Oh, kunin mo na. Yung tinapay doon na malaki sa Saan upuan. nakalagay? Doon lang sa likod. First day din ito sa school, oh. Jesus! Ready ka na sa school? May hikaw ako. Ha? Uy, may hikaw na daw siya. Tingnan natin, dito tayo sa maliwanag. Dali. Pakita natin. Macy, 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 Macy. Macy? Uy, oo nga, malaganda guys. Sumihikaw daw siya. Oh. Ready ka na mag-school? Opo. Opo. Galing ah. Titi Joy, umakit sa'yo. Oo nga, si Tisoy oh. Tisoy! Ready na rin si Jolo oh. First day, aga din. Yes, baby? Alin? Ayan, good morning again guys. Nandito na kami sa tindahan. Ready ka na, mother? Ready na. Ready na. Oh, ready na. Check tayo ng mga paninda namin guys. For breakfast, meron tayong Bake Mac, may pansit, may fried egg, longganisa, toyo, hotdog, maling, ano pa ito? Embutido, tsaka may tocino. Pero may mga lutong ulam na rin. Kasi mga pumapasok sa office. Meron na rin tayong sinigang na baka. Tapos, mechado or caldereta. Chicken pininyahan and pork chop steak. At yung pangmalakas, ang sinangag ni mother. Yes, ma'am. Pansit po. Ano pangalan yan? What's your name? Oh, this is Shane. Shane, Mary. Ang pangalan? Shane Mary. Orlay Chapuyot. Wow, Ganda talaga ng baby ko. Ay! Chapuyo. Chapoy! Uy! Dati baby lang to ngayon. School girl na rin, oh. Cute na uniform. Nakakatawa wag mga bata gani. Mga bata pa. Papasok na mag-isa, solo daw. Alam mo na yung school mo? Ha? Opo. Babantayan mo? Hindi, iharid ko lang kasi para pumasok ang parents. Ah, okay. Sa may guard. Teacher na bahala doon. Ay, huwag kang makulit. Susunduin lang ng teacher sa gate? Oo, sige. Mm. Siguro mapasok lang sa classroom tapos palabas ang parents. Pamulos daw. Wala pa. Maingay na ulit. Ayan. Natapos lang nung first week sa lunch. Nahilo ako pag ganun-ganun kanina. Wala pa kasi si Mika. Tsaka kalabas lang ni Crisaro sa school din. Mag-cut off ka na, sis. Close na tayo. Cut off na. Papalisin mo na sila. Hindi. Cut off ka lang. Tsura ko guys, oh. Grabe, sobrang daming tao. As in, yung first day. Nakapatuwa. Ayan, buti na lang pumasok na si Mika. Hello ka. Ligpit lang kami.
Ang daming order ni Bunso guys. Dinalan ko na siya nitong ano, ang galing SNR. Yung mga ulam. Sino ito kapon? Good morning! Kumusta kayo guys? Happy Sabado! Ayan. Ngayon lang ata ako ulit may time mag-vlog. Yan, kain tayo. Naglalaba ako eh. Sabado? Linggo pala, sorry. O, diba? Sabi sa inyo eh, nalolost track na ako sa sa mga araw. Yan, Sabado pala kahapon. So, today is Sunday. August, ano na ba? 4? 4 pa ngayon eh. Added pala namin yun ni Daddy. As boyfriend, girlfriend. Ilan taon na ba kami? 2003? Oh, 21 years! Oh my gosh. O, diba? 21 years na ako nagtsatsaga sa kanya, guys. 21 years nang sumasakit ang ulo ko sa kanya. Anyway, kain tayo. Nagluto ako ng spam, tsaka scrambled egg lang. Ayan, kasi gutom na ako. At hindi ako nag-dinner kagabi. Actually, hindi na ako nakakapag-dinner talaga. Parang napapabayaan ko na yung sarili ko sa sobrang busy sa sa trabaho, sa tapsihan, sa RMK. Kasi may RMK pa naman kahit papano. I mean, yung mga beauty products. Yan. Tapos, ayun. Natutuwa kasi ako at ang dami na talagang tao simula nung magbalik eskwela. Grabe talagang kami lagi. Punong-puno lagi yung garahe namin. Eh, maliit lang naman yun. Kaya, nakakatuwa kasi parang nakakabawi kami ngayon nung simula nung magbakasyon nga. Anyway, kain tayo at gutom na talaga ako. Yan, nag-coffee na ako kanina. Tapos nagsalang na ako ng labanan. Ayan, tapos pag Sabado, nag-open na rin kami kasi may OT ang City Hall. Hanggang September daw yun. Kaya sabi ng mga suki namin sa City Hall, oo, mag-open kami para may makainan naman kami kasi talagang sawa na daw sila sa mga fast food. And then kung meron man silang mabibilhan talagang sabi nila according sa kanila guys, parang hindi daw nila gusto. Kaya pinag-open nila kami kahit kahit sa tapsihan lang. Ayan. Ano pa ba itong kinakain ko? Crab paste. Ayan, magkalasa lang. Kasi ako nalilipasan ako ng gutom kapag nasa tindahan ako. Pati nga mukha ko, hindi ko na maasikaso. Maglagay ng mga skincare. Kasi sobrang pagod guys. I swear, talagang bagsak ako lagi pagka uwi ko dito. One time pa nga, alam nyo, hindi ko napakain yung mga dogs. Talagang hinabot ata kami lang alas 9 doon sa kabila. Kasi ang labasan ng ng mga eskwela parang 7 o'clock or 7:45. Ewan ko, hindi ko alam. Basta something ganun. Kasi syempre, pag naglabasan niya, mag-i-snack pa yan. Kaya yung punta pa rin sa amin, yung ganyan habang may mga parents na nag-aantay, doon din sa amin tumatambay, nagkumakain. Kaya sobrang nakakatuwa. Na-enjoy ko yung yung trabaho, yung pag-manage nung tapsihan, at the same time, nabababayaan ko naman yung sarili ko. Nalilipasan ako ng gutom, tapos hindi ko na naalagaan yung yung physical okay lang naman, wala akong pakialam sa physical na lang. Pero syempre, di ba, nakaharap tayo sa customer, kaya kailangan maayos pa rin tayo. Kaya nagkaroon ako ng mga pimple talaga na nagtatalsikan yung mga mantika. Ayun dami ko na actually pilat. Ito sa mga kagat ng lamok yan. Tapos may mga talsik na ako ng mantika, mga paso-paso. Pero okay lang daw nagre-reklamo kasi talaga naman nakakatuwa yung bugso lagi ng ng mga kumakain sa amin, mga nagda-dine-in sa amin, dine-in take-out, ganyan. Pati sa kinene nga sa kantin. Kasi pag umaga, nasa kantin ako, tumutulong ako as magkahera kasi hindi rin talaga kaya ni mama. Tapos nung pamangkin ko, kasi pag
bigla ang bugso talaga. Malilito ka sa nagbabayad, sa nagda-dine-in, yung ganyan. Kaya kailangan, dalawa kami sa counter. And then may taga-ano ng rice, yung ganyan. Kasi kami-kami lang guys. Kami-kami lang. And then, nag-hire lang kami ng taga-hugas. Tapos taga-bigay ng sabaw and soft drinks. Tapos taga-kolekta ng mga... Teka, nakulat na naman ako ng lamok. Taga-bigay ng... Ayan, taga-kolekta ng mga kinainan, yung ganyan. So, ganyan. Lamok! Ganun ang everyday routine namin. Simula nung magpasokan. Actually, meron din naman ako mga... Sorry. Puno pa yung bibig. May mga clips pa na din ako guys. Kasi hindi ko talaga maharap yung pag-i-edit. Even yung gustong-gusto kong mag-vlog. Hindi ko talaga magawa. Sabi ko, papakita ko sa inyo kung gano'ng karaming tao, yung ganyan. Wala. Pag nagdating, wala na. Damputin ko man yung camera ko, hindi ko na magawa. Kasi syempre, uunahin ko yung pag-serve ng food, pagluluto ng food nila. Kaya, yun. Kailan ba yun hindi ko napakain yung aso? Nung isang araw ata, kawawa naman. Gluten! No! Sabi ko, tulog na lang tayo, mga bebe. Kasi talaga hindi na kaya ni mami magpakain sa inyo. Ayan, kinabukasan ko na sila napakain. At grabe, gutom na gutom sila. Siguro nakadalawang serving sila, guys. Isang malaking talyase yung yung ginawa kong food nila. Naubos nila. Sabi ko nga, siguro dapat every other day ko na kayo pakainin. Para minsan kasi nag-iinarte din eh. Hindi nila inuubos. Yan, daming nagugutom na aso. Parang tao na pinapagalitan nila. Anyway, ayun lang. Gusto ko na kayo tikahin ngayon. Sunday. Takot ng ka actually. Ba't nandito ko? Isang lang kasi ako, isang posisyon lang yung tulog ko. Sobrang pagod talaga. Kung ano yung tulog ko ng yun na yun hanggang magising ako. So yung tension, yung bigat ko, nandito lang sa kabila. Loka. Ang sarap ano ba yun? Hindi lalagyan ng flame. Magpamassage. Ano tawag doon? Bintosa. Malamig-lamig sa katawan na Kaya Tapos, chika ko na lang sa inyo. Tapos meron pang nangyaring major accident kila Dayan nung July 30. Ayan, galing naman ako nun sa sa tindahan din. Tapos papasok na ako dito sa sa gate, yung gate ng mga dogs. Papasok na talaga ako diyan. Tapos may tumatawag, number lang. So syempre, sagot natin ganyan. Tapos umiiyak. Sabi niya, Chi or ate, ba yung ganyan? Akala ko si Mika kasi magkaboses sila ni Mika. Sabi ko, hello. Kasi di ko maintindihan talaga. Tapos garalgal pa yung yung boses niya. Tapos, ang ko lang, nabangga kami, ganun. Parang nabangga or binangga kami. Ganun lang yung nag-register sa ko. Yung kumbaga narinig ko, parang ganun na. Tapos, yung tuhod ko guys, alam nyo, bigla talaga ng lambot, literal na. Kahit hindi ko pa alam kung sino yun. Pagka ko nang nabangga kami yung ganyan. Parang nang lambot yung ko. Hindi parang, literal na ng lambot talaga yung yung tuhod ko na para akong alam mo yung jelly na bigla kang gumano na Tapos, taranta ako. Akit baba ako dito sa sa unit namin. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko eh. Tapos sila ako nang hilawin. Ko yung location nila. Kumusta yung mga bata, yung ganyan. Tapos ayun nga. Nasa sila, pauwi na daw sila ng Cavite. Tapos, dyan sa bandang harapan ng sa Rojas Boulevard, malapit sa Novo Hotel. Novo ba yun? Or, basta sa may City of Dreams. Ayan, dyan sila binangga naman ng truck ng Shopee Express. Ayan, at hindi daw, nakatulog daw yung yung driver. Ayan, walang pahinante, nakatulog. So, sinalpok sila. Actually, tumama pa si Dayan sa sa kaharap na sasakyan, Montero naman. Kaya, kumbaga na sandwich siya. Kasi dito siya, tapos may Montero, tapos, di ba, ginanon siya. So, parang na sandwich siya. And,
unang pumasok kasi sa isip ko guys, yung bata, kasi may kasamang 8 months old, tapos 8 years old, kaya yung panlalambot talaga ng tuhod ko, grabe na, nanginginig ako na ano, yung kamay ko literal na nanginginig talaga, tapos naiiyak na ako na hindi ko maintindihan. Kaya yung tinakbo namin siya na ano, tinakbo namin siya agad. Tapos nakita ko, ayoko ipakita sa kapatid ko na talagang naiiyak ako kasi iyak na siya ng iyak. Ngayon tuloy naiiyak ako. Kaloka. Ay, kasi grabing trauma yun sa kapatid ko. Siyempre, nandun pa yung mga anak niya. Kaya, ayun. Grabe. Tapos, 8 months old, imagine niyo nandun sa, sa likod. Tapos, yun ang tatamaan talaga ng truck. Diba? Kaya, salamat sa Diyos talaga. Ito lang nangyari sa kanila. Ni Galos, wala. Ganyan. Ang lakas ng guardian angel ni Chambibi ng mga bata. Yan, nakakaawa din naman yung driver ng truck. Kasi, admitted naman siya sa kasalanan niya. Na talagang, sorry po, nakatulog po talaga ako. Sobrang pagod siguro, ganyan. Pero anyway, okay naman na guys yung lahat. Siyempre, yung time na yun, SOP, may police na dadating, pupunta kayo sa traffic bureau, imbestigahan, ganyan-ganyan, settlement, and nakipag-ayos naman din yung kabila, maayos naman silang kausap. So, sasagutin nila yung pagpapagawa kay Taylor, which is nasa kasa na, dinala na ng bayaw ko doon. I-estimate na lang nila. So, ang sabi, kapag ka 60% pataas yung damage, parang papalitan daw ng bago. And pag less than 60, parang nasa 50% lang pababa, is repair lang. Which is sagot naman nila lahat. Sabi ko kasi sa bayo chat kapatid ko, wala kayong ilalabas kahit piso dyan. Sagot nila yan. Kasi yung na lang dyan yung abala, yung ganyan. Yung Montero nga, sa harapan nila, hindi na hindi na naningil sa truck kasi ayaw na nilang maabala. Yan. Kasi kung makikita nyo talaga ngumanga yung hood ni yupi, tsaka parang ngumanga yung hood ni Taylor, tapos at the same time yung likod yupi talaga. Nandoon yung 8 months old, diba? Imagine niyo siya yung unang nung shock talaga nung pagkabangga. Kaya grabing iyak ni Dayan nung nasa traffic bureau na kami. Kahit sino naman, diba? Ay, buti na lang talaga. Ni Galos wala silang mag-anak. Diba? Ang dami kong kwento, guys. Ang daming ganap, actually. Tapos, hindi pa namin pinapaalam kay mama. Ganyan. Para nag-thank you si Dayan sa, nakapost ata si Diana, thank you Lord, walang nangyari sa amin ng gano'n. Nabasa ng tatay ko. Ito naman si Papa. Ano nangyari kila Diane? Ganyan. Hindi narinig na ni Mama. No choice ako kundi sabihin yung totoo na gano'n. Si Mama umiiyak na habang nagtitinda, habang nagbabantay. Siya, nagsiserve siya. Talaga tumutulo yung luha niya na Kasi iniisip niya nga, yung mga sakay. Pinagalitan niya pa si Papa. Ayun, ang unang buwan ni Papa. Alam mo ba yung nangyari sa sakyan? Parang gano'n na, hindi naman intention siguro ni Papa na sasakyan yung niya, yung kumustahin niya. Pero, siyempre, sasakyan yung lumabas sa bibig niya. Etong mama, parang nagalit kay Papa na, unahin mo pang, kumustahin yung sasakyan, hindi yung anak at mga ako mo. Parang ganyan na. Kasi kahit ako naman, guys, sorry kasi si Dayan. Sabi niya, si Taylor, sorry, nasira, yung ganyan. Wala akong pakialam, guys, talaga sa sasakyan kasi mapapalitan niya. Siyempre, mapangkin ko, Diyos ko. 8 months yun Tapos, sila pa mag-asawa. Siyempre, isang mag-anak sila doon. Kaya, pagdating namin noon, hindi ko talaga tinignan yung hindi ko nga hinanap muna yung sasakyan. Talagang sila yung hinahanap ko that time na kung nasaan sila. Tapos nabutan namin sila nasa gilid na nga ng kalsada. Kausap yung driver tsaka mga police. Kaloka. So ayun, thankful pa rin kahit paano kay Taylor kasi ganun siya katibay na na-protect niya pa rin yung
Yung pamangkin ko. Ngayon ko lang din ata guys naramdaman yung Hi Kalerks. So yun lang, update sa mga ganap. Okay naman sila, nagpa-hospital na, nagpa-CT scan ata, wala namang damage. Ayan. So si Taylor na lang ngayon yung nasa casa. Inom tayo ng supplements kasi mas need ko to ngayon. Ngayong na-triple yung pagod ko, mas kailangan ko lalo ng mga supplement like vitamin C, yung sa buto, yung sa nerve. Actually, wala na ako yung sa nerve eh. Kasi, minsan talaga nangangala yung ano ko guys, yung... Itong kanan actually madalas ang nangangalay sa akin yung ganyan. Eh, once na nangalay talaga yan, yung ngalay na masakit, na naiiyak ako minsan. Kaya, lagi akong merong, yung pang nerve ba. Kaso, wala, naubos na pala. Ito na lang. Dapat mamamalengke din pala ako ngayon. Teka, bingi ako. At magre-restock ako nung sisig. Nakakatuwa ulit kasi nagustuhan nila yung sisig ko guys. Kaya kasi inano ko na parang Kapampangan style talaga yung sisig ko na yung iniihaw ba, hindi yung piniprito. Though si Chris mas gusto niya yung crispy sisig na parang dinip fry. Sabi ko, hindi authentic yan. Hindi authentic Kapampangan yan kapag pinirito. So, ayan, nagustuhan nila yung yung gawa ko. Kaya magre-restock ako. And then, ano pa ba? Ayun, kaya hindi ako makakapamalengke ngayon. At sabi ko nga, masakit yung likod ko, yung parte dito. Tapos, gusto ko naman ilaan yung Sunday dito sa bahay. Kasi, 6 days na akong nasa tindahan. Tapos, alam nyo yun. So, kailangan meron akong 1 day na dito man lang sa bahay. Para dito sa amin, makapaglinis, makapaglaba, makapagpaligo ng mga dogs. Though si Chris naman nasa dogs. Ayan, kasi kaya naman niya, bukod lang kay Groot talaga. Ako lang nakapagpaligo dyan. Yan, and then maglilinis na CR. Alam niyo, ang lamok talaga. Simula nung magtag-ulan, tinan niyo, may kagat na naman agad ako. Tapos sa likod ko kanina, di ba nangangamot ako. Pwede ko may kagat ako dyan. Tapos, ang ko pati, di ko alam kung bakit lapitin ako ng lamok. Kaya lagi ako nakapantalon talaga. Mapa dito sa bahay or sa tindahan. Yan. Diyan ka na kumain sa ko. Nilagyan ko ng crab paste. Ubusin mo na. Di ba naubos yung kinakain ko. Ay. Bili na lang tayo. Ayan, kailangan kong bilhan din si Chris ng bagong pantalon. Kasi tinan nyo, lapit ka dito anak. Tinan nyo kung gaano ka-healthy to ngayon. Oh! Ang laki. Lumaki na rin kasi yung katawan niya na sa bagay. Adult na to ngayong December eh. Oh no! Oh no! 12 pa lang ako. O diba? Dati ka 7 years old ka pala. Mami! Bawat kibot, Mami! Nangingi pa yan ng dede. Mami! Mirten, Mami! Pati pagpunta ko sa CR, nakasunod yan. Ngayon, ayan na. Adult ka na anak. Sunod ka na ulit sa CR. Ha? Sundan ulit ka na Suntok gusto. Di ba lang ko to? Sabi. Na talaga, matured na rin yung katawan niya na yung pantalon niya, hindi na kasya. Kaya bibilang ko ng bago. Na para pag may time, punta tayong MOA. Ito na ako maglakad parang kay daddy. Tiyan mo nga, nagsisimula na lumaki eh. Buti na lang din sa mga gamit, hindi na kami namili ng gamit, siya na lang kasi, di ba, dinidiscuss naman sa kanila kung anong mga kailangan nila, kaya wala kami yung mga back to school, kinemi, ganyan na shopping. Bahala ka na kung anong gamit na gusto mong bilhin, binigyan ko lang siya ng pera. Kaso yung yung pantalon niya, kailangan siyang bilhan ng bago. Yung ng Friday, yung jogging pants na lang ginamit ko. Pangit naman yun. Nangiram siya kay daddy ng ng pantalon. Hindi rin kasya sa kanya. Sobrang
Mapuwet kasi to eh. Nagmana sa ano. Sus! Nagmana sa side namin. Ako kaya Ducky yung tawag sa akin ni Daddy kasi para daw akong pato. At yung pet ko talaga, naka-protrude talaga na ano. Alam niyo yun, para akong pato kung ano, kung maglakad. Kaya Ducky, ang tawag niya sa akin. Hindi rin niya sa akin Ducky. Kaya, yun, Muffy Ducky. Yung mga handle name ko. So, yan. Nagmana siya sa amin. Mapupuwet lahat. Pati mga ano, mga kapatid kong lalaki, lahat talaga. Alam nyo ba dati, inis nga ako na ano, na ang tambok ng puwet namin. Ganyan kasi, pansinin siya. Ganyan. Eh, yung pala, asset pala yun. Kaya, ngayon, na-appreciate na namin. Even sa mga lalaki, no, talagang asset pala talaga yung kapag ka, yung pichi-pichi nyo sa ano eh, sa likod, di matambok. So, ayun nga. Wala akong gagawin today, guys, kundi maglinis, maglaba, paligo ng aso. Tapos, let's see mamaya kung makapag-mowa kami ni Chris. Pagmaga kami natapos ngayon. Ayan, tapos pinabili ko lang siya ng pechay at may sasabawan ako dyan na pampano. Yung last week na binili ko, nakapag-palengkihol ata ako nun. Sunday din. Exactly 1 week ago. So, ngayon ko pa lang siya maluluto. Later, if ever. So, we'll see you guys later. At sisimula na kami ng mga gawaing bahay. Kain tayo, guys. Ito na yung niluto kong pampano. My favorite ever. Tapos nagpaluto si Chris ng sisig. Ayan. Kagabi nagpaluto din siya. Ngayon nagpaluto na naman. Masarap daw. Tapos, pero pa kami dito yung breakfast kanina. Yung lang kay Daddy siguro. Ayan, kain. At gutom na ang person. Nakaligo na rin naman tong mga dogs. Nakamap na kami. Ayan, kaya medyo malinis-linis na naman ang aming floor. No? Mga ilang araw na naman yan. Mabaho na naman ang mga to. Mabaho and madumi na naman ang floor. Masarap sanang magkamay kaso amoy ano, amoy sabon. For sure maglalasang sabon tong ano. Kakainin ko. Kaya kubiertos na lang tayo. Chingur. Sigurot na lang pala yung hindi pa nakakaligo. Pero paliliguan ko yan. Bago ko naman kuskusin yung CR habang naliligo din ako. Diba? And yun, tapos na ako maglaba. Magsasampay na lang ako nung ano, I mean, nagbabanlaw pa yung puti. Yan, diba? Productive day. Kaso, yun nga, marami akong gagawin pala, guys. Kasi mag-ano pa ako eh, mag-premium ako. Siguro sa kwarto niya na kumakain. Kasi may in-game, on-game. Daw siya. Yan. And, ayun nga, ang dami ko palang gagawin kasi naubusan din kami ng carbonara sauce, spaghetti sauce, ano pa ba, tapa. Basta halos lahat na sold out kami kahapon. Kaya medyo marami-rami tayong i-restock ngayon. Kaso ang magandang ano, mamili kasi sa palengke kapag umaga or madaling araw para fresh. Yan. Kaya tomorrow na lang papasabay na lang ako kay Nene kasi minsan pangit din yung ano klase ng mga liempo, yung ganyan. Kaya hindi daw ako naisabay ni Nene ng chicken pala, yung hindi maganda ang cut ngayon. Anyway, kain tayo, guys. Namiss kong kumain ng ano, ng lutong bahay. I mean, namiss kong kumain. Kasi sabi sa inyo, nalilipasan ako ng ano, ng gutom minsan. So, paglipas minsan ng gutom, hindi natin na-enjoy yung pagkain, diba? Ayan, favorite. Pampano. Sa bagay kahapon si Papa, nagluto ng ano, sinigang sa miso na yellowfin. Busy pa talaga kami. Ilang beses na akong tinawag ni Papa. Na, kainan muna, mamaya na yan. Hindi ko naman pwede iwanan yung ano, diba? Yung mga customer kasi. Kaya, ayun. Pero, nakasabay pa naman ako kahit papano.
Hello guys, time check. It's 10 p.m. na. Sakto, 10 p.m. Katatapos ko lang din magtupi ng mga nilabhan kanina. Sakto umulan na naman. Nakatuyo ako. Yan, and yun, napaliguan namin yung mga dogs, nakalinis. Yun nga, nakatupi. Na is ko yung kubeta, kubeta CR. Yung banyo, and yeah, time to rest na kasi bukas maaga na naman tayo. Ayan, nag-a-alarm ako ng 4:30 kasi ang pasok ni Chris 4:45 or dapat ata mga 4, no, kasi medyo nalilate pa kami ng onte. Ayan, tapos yun, hanggang na ako doon, hanggang gabi na ako, kaya pagoda lagi ang ang ating nyo. Anyway, ayun, nagsaing na rin ako para bukas may ready ng makakain or if ever gusto magbaon ni Chris. Yan, and yun, andyan yung classmate niya ata yun, mag-sleep over daw. Kaya ayun. Mag-good night lang ako sa inyo. Anyway, good night. See you kapag naisipan ko ulit mag-vlog. Pero itatry ko mag-edit tomorrow. Sana magka-time ako para mag-edit. Night!